Sa isang nakakagulat at hindi inaasahang blockbuster trade, tuluyan ng maghihiwalay ng landas ang Dallas Mavericks at ang kanilang franchise player na si Luka Doncic matapos itong matrade kapalit si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang trade na ito ay bahagi ng isang 3-team deal na involved din ng Utah Jazz. Bukod kay Doncic, ang Lakers ay makakakuha rin ng German big man na si Maxi Kleber at veteran forward na si Markieff Morris. Sa side naman ng Mavericks ay hindi lang makukuha si Anthony Davis, kundi pati na rin si Max Christie at isang 2029 first round pick mula sa Los Angeles. Samantala, ang Utah Jazz naman ay magdadagdag ng young guard na si Jalen Hood-Schifino sa kanilang roster kasama ang 2 second round picks, isa mula sa Clippers at isa mula mismo sa Mavericks sa darating na 2025 NBA Draft. Sa trade na ito, mukhang nagdesisyon na ang Lakers na baguhin ang kanilang direksyon. Na kung saan tinapos na nga nila ang LeBron James Anthony Davis era, ngayon ay mukhang itatayo nila ang kanilang future kasama si Luka Doncic. At hindi ito basta-bastang hakbang. Si Doncic ay isa sa pinakadominanteng player sa NBA ngayon, isang all-around superstar na kayang magbitbit ng isang team sa playoff contention taon-taon. Mula nang dumating siya sa NBA, hindi may kakailangan kanyang impact sa laro. Sa loob lamang ng ilang seasons, naging isa na siyang perennial MVP candidate. Kilala siya sa kanyang elite scoring ability, playmaking, at pagiging clutch performer sa mga crucial moments. Hindi rin biro ang kanyang averages na madalas ay umaabot sa 30 plus points per game, double-digit assists, and rebounds. Hindi lang siya isang scorer, isa siyang maestro sa opensa na kayang magdikta ng tempo ng laro at gawing mas maganda ang performance ng kanyang teammates. Ngunit ang malaking tanong, paano mag-a-adjust si Doncic sa sistema ng Lakers? Sa Dallas, siya ang primary ball handler at playmaker at halos lahat ng plays ay dumadaan sa kanyang kamay. Sa Lakers, maaari niyang makasama pa si LeBron James, isang player na sanay ding maging floor general. Magiging interested ito kung paano paghahatiin ng Lakers ang responsibilidad sa pagitan ni Doncic at LeBron. Bukod dito, ang presence ni Maxi Kleber at Markieff Morris ay magbibigay ng depth sa frontcourt ng Lakers. Si Kleber ay isang solid stretch big man na kayang tumira mula sa labas, isang malaking tulong kay Doncic na mahilig humanap ng mga shooters. Si Morris naman ay isang veteranong enforcer na kayang magdala ng toughness sa team. Para naman sa Dallas Mavericks, isang napakalaking desisyon ito. Isang generational talent tulad ni Luka Doncic ang kanilang isinukob. Isang player na may kakayahang gawing contender ang isang team halos mag-isa. Ngunit tila naniniwala sila na ang pagkuha kay Anthony Davis ay mas makakabuti para sa kanilang future dahil recently ay hindi maganda ang kanilang nilalaro ngayon season kung saan inconsistent ang kanilang mga panalo. Si Davis ay isa sa pinakamagaling na big men sa NBA ngayon. Isang two-way superstar na kayang dominahin ang laro sa parehong dulo ng court. Sa opensa, may shooting touch siya mula mid-range at 3-point range, kaya't hindi siya madaling bantayan. Sa depensa naman, siya ay isang elite rim protector, kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas na big men sa liga. Gayunpaman, isa sa mga pangunahing concerns tungkol kay Davis ay ang kanyang injury history. Simula nang sumali siya sa Lakers, naging mahalaga ang kanyang papel sa kanilang championship run noon. Ngunit sa sumunod na mga taon, madalas siyang nagiging injury prone, dahilan kung bakit hindi naging consistent ang success ng Lakers. Ngayon, sa bagong chapter ng kanyang karera sa Dallas, magiging interesting paano niya dadalhin ang kanyang laro. Sa Mavericks, siya ang magiging bagong mukha ng franchise kasama sina Kyrie Irving at Klay Thompson at mas malamang na magkaroon siya ng mas malaking papel sa opensa. Sa ilalim ng sistema ni head coach Jason Kidd, maaaring i-focus ang laro sa kanya bilang primary option, bagay na hindi niya madalas nagawa sa Lakers dahil sa presensya ni LeBron James. Ang blockbuster trade na ito ay siguradong magbabago sa dynamics ng Western Conference. Sa Lakers, magkakaroon sila ng bagong identity na nakasentro kay Luka Doncic. Sa Dallas, susubukan nilang bumuo ng panibagong contender sa pangunguna ni Anthony Davis. Ang tanong, alin sa dalawang teams ang mas makikinabang sa trade na ito sa long run? Magiging sapat ba ang offensive brilliance ni Luka para maibalik ang Lakers sa championship contention? O kaya naman makakapagpanatili ba ng good health si Davis upang mapangunahan ang Mavericks sa isang deep playoff run?